point of your life and career, namimili ka pa po ba ng mga gusto mong makasama sa serye? Hindi naman. Meron ako mga gustong makasama, pero hindi naman ako namimili. Hindi. Ano yung pinipili ng mapiling ina? Pero meron pong mga in-offer sa inyo na tinanggihan nyo kasi hindi nyo feel dahil may mga naririnig kayo attitude wise. Sa ganyan, wala akong problema. Lagi akong blessed. Tingnan mo naman yung mga anak ko. Parang ako po yung nagkakaproblema pag ganyan kasi parang minsan pong yung mga sabihin na natin mga batang artista siguro nahihiya. Parang ako po yung nagre-remind, uy, magbigay pugay kayo kay, or bumati kayo kay inay dahil di ba parang sila nagtaguhin nitong industriya. Magbigay man lang kayo ng respeto or magpakilala kayo. Wait, ang anak ko, di ba? May tagapagtanggol. First thing in mind nyo, kung narinig nyo yung title na Linlang, ano yung naaalala nyo about Linlang? Nalinlang na ba kayo sa totoong buhay na nai-relate nyo dito sa character nyo? And hanggang kailan nyo kayang i-tolerate yung panlilinlang? Ay, nako. Mahirap i-tolerate yung matagal. Naniniloko ka na. Di ba? Pero alam mo, nandiyan ka pa rin. Natanong kaya? Paano ko ma-relate? Ako sobra akong nakarelate dun sa character ni Kim Juliana. Kasi pag nililin lang ka, di ba una siya nalilin tapos later on siya na yung nalilin lang. Pag ikaw na yung nalilin lang, bulag ka, hindi mo agad nakikita. Parang malabo ang mata mo, ang paningin mo. And keep on continuing and trying to seek the truth na hindi naman siguro deception to, hindi naman siguro paglilin lang. Yon, kaya sobrang bumilib ako kay Kim at her age, kung paano niya isinabuhay yung ganong klaseng emosyon with so much maturity. Okay, Hila? No second chances. Yeah, na-experience ko na rin po yun. I think, especially because of my character here, na-realize ko na napakahirap to decide when to walk away. I feel like that's the most difficult kasi syempre pag mahal mo yung tao, you always give them the benefit of the doubt and you always see the good in them first and you hope na ipaglalaban ka nila, diba? But, yun nga, I feel like kahit na medyo bata-bata pa naman ako, I feel like with things that I've experienced also, I've always, and my parents have always taught me, my mom has always taught me to choose myself first. So, ayun. Okay, thank you. Lahat naman tayo nalilin lang, di ba? Pero depende sa anong aral na ang napupulot natin. Ayun. At sana naman, huwag naman natin kantahin laging kanta ni Gary B. At ka na naman. Ano, pwedeng tagal mo nang nawala. In fairness sa'yo na sa pagkakaisip mo doon. Galing. Kasi hirap na ako. Kahit ito na naman ang team song ko. Tukso-tukso. Diba? Nakakapagod na. True naman. Diba? Pero pag nandiyan naman, parang kinikilig ka rin. Gumaan pala si Inay sa ganun stage, ano? Revelation yan. Hindi na may talagang medyo naaano ka din. Pero dati yun. Matagal na yun. Kaya okay na ako. Hindi na Kasama ng mga anak ko. Okay, thank you. Thank you, Miss Janice. Best and most difficult scene? My scene with Kim Chu. Sobrang favorite ko yon nung di ba lola niya nga ako dito, tapos nung nalaman ko na siya pala talaga ang Nakeme. oo, siya palang malandi. Magpipigil na nga ako. Sobrang masakit yun sa isang lolang nagpalaki ng apo na akala mo goody-goody, ganyan. Lahat ng values tinuro mo. So, at sa kapatid pa,
ng asawa niya, di ba? Parang wow. So, talagang parang unforgivable yun sa akin. That part na. Tapos, yung kahihiyan, yung betrayal, sa akin, it's the most difficult because yung pinakita doon ni Kim, ang nakikita ko sa kanya, anak ko, yung parang kunwari mailagay, na huwag naman po sana Lord, pero yung parang paglalagay sa ganung sitwasyon, kitang-kita ko talaga yung, ano niya, yung the way she acted, sobrang totoo na, yun, naibigay ko rin isang makatotohanan. Difficult pero nakarelate ka, siyempre, di ba? Nakarelate at sobrang it became so truthful to me. Correct. Salamat Kayla, po. most difficult. Ang dami, pero ano kaya doon? Grabe ang pipil mo dito. Hindi, pero Yung hindi mo nabili ang single mo? Charing lang. siguro po kasi since wala po masyadong na-reveal sa character ko, hindi ko na lang po i-detail. But, Sa Abangan meron, ha? Hindi ba sa Abangan? Yes. Sige, pero baka naman difficult- overshare ka, wag na lang. yung, I think mahirap po kasi din yung character in general. Pero yung may mga eksena po ako with Ate Kim and then with Inay as well and GM talagang sobrang kabang-kaba ako. So, Ay, alam ko yung eksenang yan. Yeah, so abangan nyo na lang din. Yung Teacher's Day. Teacher's Day, ano? Galing. JM, naku, yung revelation sa basement, yung ano, ay! Go ahead na. Hindi rin ako pwede po mag-detail pa. Oo, masyado sa eh. character ko, pero halos lahat kasi yung director na. halos lahat po Nakakatakot. halos lahat ng scenes exhausting po sa akin emotionally, physically, mentally. Tinikilabutan ako as we speak. Galing talaga. Ayun, actually, dama ko pa yung pagod hanggang ngayon. Diba? Ang hirap magpagpag. Ano pa, siguro yun yung isa sa mga kailangan ko pang pag-aralan yung paano ko kumalas agad. Ayun. Nanunood pa sa akin. Antayin lang natin sa October 5, no? Pero grabe, JM, with the 2 episodes that we've seen, grabe yung nuances mo. Consistent. True. Kimi, ang daming mahirap pero can you share a scene or two? Lahat. Ay na! Please mag-subscribe na kayo sa Prime Video. Para malaman yung which. Pero lahat po talaga, lahat po ng ito ay mahirap po para sa akin dahil una, kinukontra ko pa yung role ko dito. Kalaban ko yung sarili kong dignidad sa pinaglalaban ng karakter ko. So, kalaban ko yung sarili ko. So, parang syempre kailangan ko maniwala sa ginagawa ni Juliana. Kailangan kong paniwalaan. Si Kim Chiu kailangan maniwala kay Si Juliana. Kim Chiu kailangan niya maniwala kay Juliana Oh my kung God, bakit may siya ganun naging palang ganun. Dynamic ka dito. Opo, parang ano kami, opposite beliefs. True. Pero, at the end of the day, I'm an actor and then kailangan ko itong gampanan and kailangan maniwala yung mga tao sa pinapanood nila. Na sana matanggal nila yung si Kim Chiu at Juliana ay ano nila na magkaiba sila. True So naman. doon ka nag-worry, Kim? Dahil minsan kasi sa mundo natin, hindi mo mahirap nang ilayo yung ikaw at yung role na ginagawa mo. So, minsan nakakalimutan ng mga fans natin or ng mga tao na actor and actress kami, isa to sa mga trabaho namin na mag-deliver ng ibang pagkatao bukod sa sarili namin pagkatao. Grabe yung director niyo dito, Kim. Ay, sobra po. Did a great job. Yeah, direct. Dalawang mahuhusay na director namin. Sinusunod ko lang po sila, pattern. Patapusin ko lang tong isang Diyos ko sa elevator scene. Ay, ito po ay Ano ba yun? napaka... Pwede ako mag-name pero hindi ko alam kung difficult for him. A scene or two na napakahirap. Bukod sa nagpapayat ka tapos nagpataba. Ang dami actually eh. Parang siguro kung may pagod na character dito, ako yung Siya. pinakapagod dahil ako yung lagi may hinahabol plus may boxing. So siguro yung isa siguro na scene na sasabihin ko without spoiling are the boxing scenes. Dahil, medyo matagal rin ako nag-training tapos kapag ginagawa yung mga ibang eksena, hindi ako happy sa mga form ko and everything. So babalik, magdodoble kayo na naman ako mag-training para sa mga boxing scenes. At yung mga boxing scenes, hindi lang yun yung scenes na sinushoot in a day. So imagine doing like 5 hours of boxing scenes.
And then, aarte ka pa after or before that. Doble talaga yung pagod. So parang, I've always known, even before starting this show, that the boxing scenes are gonna be exhausting. But, ayun, nakatulong naman yung kape. At Walang sugar yung kape. walang sugar. At ayun, siguro yung dedication lang na ine-enforce ko sa sarili ko para sa show na to. Thank you pa for